Upang mamultiply natin ang isang polynomial sa pamamagitan ng isang mononomial, kailangan nating magmultiply. Halimbawa, dito 3x, di ba? Una ay i-multiply ang 3x sa pamamagitan ng x squared, pagkatapos ay i-multiply sa pamamagitan ng minus 5x, pagkatapos ay multiply sa pamamagitan ng 3. Iyon ay ang bawat termino mula sa polynomial ay dapat na pinarami ng mononomial na ito. Kaya, i-multiply ang 3x sa pamamagitan ng x squared. Ano ang nakukuha natin? 3x ang nasa ikatlong kapangyarihan, di ba? Dahil dito, ang kapangyarihan ng isa plus kapangyarihan dalawa, nagdaragdag sila kapag nagpaparami. Oo, narito ang bas. Kung tutuusin, yung number A, naaalala mo pa ba? 3x na pinarami ng minus 5x, makakakuha kami ng minus 15x kwadrado kasama ang 3 na pinarami ng 3x ay siyam na x. Iyon lang. Ngayon, hindi natin ito maaaring gawing simple sa anumang paraan dahil dito mayroon kaming x cubed, x squared, x. Imposibleng gawing simple dito. Kaya, pumunta tayo sa susunod. Narito meron tayong minus 2x squared na pinarami ng x muna, di ba? Nakakakuha kami ng minus 2x na cubed, oo, dahil ang mga kapangyarihan ay nagdaragdag. Pagkatapos dito, ito ay positibo rin. Plus, para sa minus ay nagbibigay ng minus 2 by 8. Magkano kaya yon? 16. Ito na nga ba si x? Ano kaya ang mangyayari sa x? Pinarami namin ang x squared sa x squared. Ang mga kapangyarihan ay idinagdag. Nakukuha namin ang x sa ika-4 na kapangyarihan. At dito, minus para sa minus ay nagbibigay ng plus. Ilan ang 6 hanggang 2? 12x squared. Iyon lang. Meron kaming x cubed dito, x sa ika-4 na kapangyarihan, x sa pangalawang antas. Kaya, well, ibig kong sabihin, hindi mo na ito maaaring gawing simple pa. Ang sumusunod na halimbawa, minus para sa minus, ano ang ibinibigay nito? Dagdag pa. Sa makatuwid, pinarami namin ang 3x squared sa pamamagitan ng 2.5 x sa ika-5 kapangyarihan. Kasi syempre, 7.5 na lang ang natitira sa amin, di ba? Sapagkat ang 3 beses na 2.5 ay magiging 7.5. Ano kaya ang mangyayari kay x? Anong antas ang mayroon siya? Ang 2 at 5 ay ang ika-7 kapangyarihan. At dito, minus 0 ay 2 ika-10 beses na pinarami ng 2.5. Kung wala kang calculator sa kamay, alam mo ba kung paano ka makakalkula? Sabihin nating i-multiply muna natin ang 0 dalawa sa dalawa, di ba? Magkano ito? 0, 4. At pagkatapos ay isa pang kalahati nito. Magkano ito? 0, 1, di ba? Ito ay lumiliko 0,5 na may negatibong palatandaan. Tama yan. 5 plus 1, 6. 7.5 x sa ika-7 kapangyarihan minus 0.5 sa ika-6. Sa kasong ito, meron kaming isang medyo mas mahabang halimbawa. Simulan natin ang paglutas nito. 2xyy squared na pinarami sa pamamagitan ng, kaya meron pa rin kaming dalawa, di ba? Ano ang nakukuha natin sa x? Narito ang x squared at narito ito ay x lamang ng unang antas. Ito ay lumiliko out x sa ikatlong antas. yg squared, y sa ikatlong antas. Oo, eto na ang 1 at 2 third degree. Kaya, mamaya. Narito ang isang negatibo, narito ang isang positibo. Ito ay lumiliko out na maging isang minus dito. Oo, meron kami. Ang isang juice ay nananatiling ganon. Ano ang makukuha natin kay x? X squared, y sa ikatlong antas. 2 plus 1, di ba? 2x, ang laro ay x squared, y ay nasa ikatlong kapangyarihan. Ang iba pang mga miyembro ng aming mga miyembro ay positibo. Ito ay lumiliko out na maging isang plus na nangangahulugan na mayroon kaming isang juice dito. X squared. Isang y squared, isang y squared, isang y squared, isang y fourth, di ba? Ito na nga, may do na x kasi wala naman kaming x. Hanggang saan? 3 plus 2 hanggang sa ika-5 kapangyarihan. Hindi natin ito maipapasimple sa anumang paraan, kaya magpatuloy tayo sa susunod na halimbawa. Kaya kami ay 2 ika-5 ng x sa parisukat ng y. Magparami. Mayroon kaming 3 mononomial sa polynomial na ito dito, di ba? Naku, pinarami namin ng 2 ika-5 bahagi ng 10. Well, hayaan mo akong magsulat agad ng 10 sa numerator tulad nito, okay? Ano na nga ba ang mangyayari sa x? X, 2 at 1, 3. Nananatili lang siya sa unang antas. Ano ang resulta dito? Ganyan ang pag-aayos natin, di ba? Narito kami 2. Ibig sabihin, magkakaroon kami ng 4 na x cubes plus 2 dito. I-multiply ang 2 ika-5. Well, hayaan mong isulat ko ang lahat at pagkatapos ay isulat namin ito ng maayos, okay? 2 ika-5 beses na pinarami ng 5, di ba? Pagkatapos ay mababawasan ng mga ito dito, isang juice lamang ang mananatili. Mayroong isang x squared dito dahil walang x dito. Ano kaya ang mangyayari kay y? Y at y. Ano ang ibig sabihin nito? 1 at 1, 2. Mabuti. May negatibo naman tayo dito, ha? 2 ika-5 na pinarami ng 25 sa numerator. X squared v, di ba?
Dito tayo liliit. Dito tayo magkakaroon ng 5. Sa huli, ano ang sagot natin dito? Isulat natin ito ng mas maganda pagkatapos ay punasan natin ito ngayon. Well, ngayon hindi bababa sa isulat natin ito tulad nito. 4, oo, 2 sa pamamagitan ng 2 4, x cubed na may isang laro plus 2x squared, isang laro squared minus. Ano ang mayroon tayo? Magkano ang 2 by 5? Ang 10x ay nag-square y. Kung nare-write mo na ang lahat dito, hayaan mo akong burahin ito. Lilipat tayo sa penultimate example. Narito ang 4 na x na pinarami ng x. Ano ang meron tayo? 4 na x ang kwadrado, di ba? I-multiply ang 4 na x sa minus 2. Minus 8x, oo, may negatibong isa. Pagkatapos ay magtagumpay tayo dito. Mag-ingat sa mga palatandaan dito, di ba? Dito ang negatibo ay pinarami ng positibo. Ito ay lumiliko out na maging negatibo. Oo, palagi. 2x sa isang cube para sa 4 na x. Una sa lahat, sa mga numero, 2 beses na 4, magkano ito? 8. At sa pinarami namin ang x sa isang cube sa pamamagitan ng x sa unang kapangyarihan. Ito ay lumiliko out na x sa ika-4? Oo, antas. 3 at 1 ay 4. Dito rin magkakaroon ng negatibong bilang. 2 beses 3 ay 6x cubed. At ngayon, ang pinaka-cool na halimbawa, ang pinakakamakailan. Tila sa akin na ito ang pinakakawili-wili. I-multiply sa pamamagitan ng b tungkol sa tama at i-multiply sa pamamagitan ng minus na may minus AC. B pinarami ng C plus B's. B pinarami ng minus AB. C i-multiply sa pamamagitan ng isang AC. C pinarami ng minus B minus BS. Tingnan kung paano namin ginagawa ito dito. Gawing simple lang natin, di ba? Dahil dito ay posible na gawing simple, halimbawa dito, ab ay pinaikling, bilang at minus bilang ay nabawasan, BS at minus BS ay din nabawasan. Sa makatuwid, ito ay lumiliko na 0. Kung nagustuhan mo ang huling halimbawa tulad ko, masaya ang lahat. Paalam.